Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya. Hapon po mga kababayan, welcome sa inyong paboritong programang Kaya Mo Yan sa DCRH. At ngayon, medyo uulan pero summer pa rin. Kasama natin siyempre si partner Cory at si partner Emma. Magandang hapon sa inyo, partners. Hello partners, magandang hapon po mga kababayan. Welcome sa inyong paboritong show, Kaya Mo Yan. Emma, Yes. nasama? Yes, good afternoon. Nandito na po tayo sa napakaganda ng hapon ngayon dahil Chairman Ricky, HLS Beauty Cory, it's a beautiful day. No more elections. It's smiling, Wala na ingay. kahit matalo o nanalo. Oh, Siyempre mas masaya yung mga nanalo. Pero malungkot din natalo ng konti lang. Yun. Pero sabi nga, di ba, move on. Kailangan mag-move on eh. Ganun talagang eleksyon. Pero hindi ba kayo naninibago? Ang bilis ng resulta. Oo nga. Napakabilis ng resulta. Okay, bakit? Dahil sa sistema. Technology. Yan ang technology. Mm. Di ba? And saluduhin natin ang COMELEC. Si Chairman George Garcia, ang Ay, buong oo, si COMELEC. George, congratulations. Kasi maraming nagbabatikos dun sa Miro, sa bagong sistema. Pero nakita natin, in a day, in 2 days, halos alam na natin yung resulta eh. Whether national or local. Dinownload ko yung app ng isang network eh. Ang bilis. At malalaman mo kung ilang percentage na ang pumasok na boto. Pero Diba? partner, maraming nagtatanong o nagtataka kung bakit yung survey hindi tugma o hindi 100% tugma sa resulta. Alam mo, magandang katanungan yan. Ang ibig lang sabihin at sagot ko dyan, ang survey hindi reliable. Mm. Yeah. Di ba? Tama. Nakita natin, karamihan ng survey, mali. So, it is incumbent upon the survey companies to explain. Pero alam ko na sasagutin eh. Ang survey kasi, partner Cory Emel, is a snapshot at that moment. Ang sneak peek, ano? Di ba? Sneak peek. Pero hindi niya nabasa ang botanteng Pilipino ng bagong henerasyon. Ang botanteng Pilipino, naniniwala ako, mas matalino na ngayon. Kasi nag-decide siya sa senatorial na itong 5, may BBM, yung 5 sa PDP, at inadapt ni Sara, at yung 2, out of nowhere, pumasok. Ano ibig sabihin? Hindi na tayo nadadala ng mga acting at TikTok. Lalo. Di ba? Kasi ang daming tumi-TikTok eh. Di ba, Cory? Oh, nasa na yung mga nag-TikTok ng mga artista? Hep, wale. Di ba? So ako, whatever it is, tapos na eleksyon, bumalik ang pagtitiwala natin sa electorate na kaya pumili ng tamang kandidato na magre-represent ng division ng ating society. We are divided, but we need to move on, move forward. Andyan na yan, 5-5-12 or 6-6-4-2, whatever you want to call it. Yung sinasabi nga ni Senator Vic Lacson yung vaunted na machinery ng administration bagong alyansa is a failure. Total failure. Diba? Ang masakit nun, pati yung mga kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas, nakabisado ko, alam mo, Emel, kung sino-sino mga yon. Nasaan na? Napulot sa kangkungan. Ako, ayaw makilig eh. Because
Sabi, susuportahan, and I have advanced information on that, walang dumating na suporta. Kaya Tolentino, Abalos, Pacquiao, huwag kayo magtaka. Kasi yung partido nyo, hindi kayo sinuporta. Kawawa naman si Bakit nangyari yun, partner? Ay, alam mo, partner, hindi ko natin natulog paano nangyari. Ang tanong ko na lang dyan, talagang minsan, yung pagtulong, kailangan sincere, in the heart. Hindi press release. Tama. Di ba? Tama si Senator Ping Lacson eh. Tama. Ano? Powerhouse, machinery, Toby Chanko. Bokya. Yeah. Sorry to say. Di ba? Pero ganun eh. Alam naman natin, napakalakas ng impluensya ng machinery, approach, messaging, obviously. Ito sabihin ni Yusek Claire Castro. Palpak! Palpak! Di ba? Yan. Be honest about it. Wala But you cannot dictate the electorate. Yes. Kaya maganda ito nangyari na ang taong bayan ang pumili ng tama. Yan ang sigaw. Ayaw nila nung 9. Di ba nung una 9, di ba? 9 against 3. Hindi. At saka yung youth vote, grabe. Nagparamdam talaga yung kabataan. Yan ang Gen X, Gen Z. Kahit sa distrito namin talo yung matagal nang nagsisilbi. Since 1987, Gus Tambunting has been in public service since 1987. And to this date, since the last day of elections, I voted for him. Pero nagsalita ang taong bayan at binoto yung kalaban. Diba? I'm sure Gus and his family, it's not the end. Babalik yan. Pero dapat manmanamot. Diba? Pag-aralan mo yung nangyari. Kasi iba na ang botante ngayon. Sabihin na nila, gusto nila sabihin, partners. Sabihin na nila na hindi nag-mature. Matured as far as I'm concerned. They found a new way and who to vote for. Yun ang importante. Kaya tigilan niyo po botante. Matatalino na ngayon. By the way, condolence Cory kay syempre kay Jimmy Licauco. Yes. Diba? Kikiramay ko kami sa pamilya ni Jimmy Licauco. Yes, I knew him personally. I knew him personally. Siya ang eksperto sa kababalaghan. But more than that. Pero more than that, he was a good person. More than what he was an expert in. He was a very kind and giving person. Mapagmahal. And we share condolences and prayers to him and his family. So, nakikiramay po kami sa pamilya ni Jimmy Licauco. Siya ay lolo ni David Licauco, yung Vatican Doctor ng GMA. Lolo ni David yan. Ang burol ay gaganapin sa Loyola Memorial. Sukat, Parañaque. Dr. A. Santos Avenue. Ngayong gabi. Okay. Nakikiramay din tayo sa namatay na Filipino climber. At siya ay umanaw, Filipino climber dies on Mount Everest. Yan. Condolences din. Anyway, partners, sa balita natin tungkol sa Department of Girl Reform, syempre, tuloy-tuloy ang balita natin sa DAR, no? At sinasabi nga dito ng pinaka-latest na mga balita sa Department of Girl Reform ay katuwang ng iba't ibang ahensya para pangalagaan ng watershed at palakasin ang kabuhayan ng ARBs or Agrarian Reform Beneficiaries at Camarines Norte. Norte, nakipagsanib puwersa ang DAR sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang pangalagaan ng talisay, watershed at tulungan ng Agrarian Reform Beneficiaries at pamayanang rural sa Camarines Norte. Kasama ang Department of Agriculture,
Department of Environment and Natural Resources, DILG, at buo-buo ng DAR ng plano para mapakinabangan ang mga likas na yaman mula sa bundok hanggang dagat habang pinoprotektahan ang kalikasan at pinapalakas ang kabuhayan ng mamayan. Go ahead, Emer. Pinangungunahan ni DAR Region 4-5, Director Ruben Theodore Sinda. Yung pagdalaway siya sa 4 na araw na workshop para sa Talisay Watershed Convergence Area Development Plan, CADP. Ilalakay sa workshop ang paggamit ng Reach to Reef, ayun, na pamamaraan kung saan sinasaalang-alang ang maayos ng pagpaplano mula sa kabundukan hanggang sa baybayin. Layunin nitong mapangalagaan ang kalikasan habang pinabubuti ang kabuhayan at kabuang pamumuhay ng mga magsasaka at mga pamayanang rural. Ayon kay Director Sindak, si Sindak tayo dito kay Sindak, ang Convergence Initiative ay patunay na kapag nagtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nagiging mas epektibo at pangmatagalan ang kaunlarang hatid ng sakanayunan. Sa pamagitan ng pagkakaisa, pagsasama ng mga pondo, pag-ayon sa mga prioridad at pakikipag-ugnayan sa mga mamayan na magiging mas buo, inklusibo at makabuluhan ang ating programa ayon kay Sindak. Ang Talisay Watershed ay ang ikalawang convergence area sa rehiyon ng Bicol. Sa ilalim ng National Convergence Initiative Sustainable Rural Development, NCISRD, kasunod ng matagumpay na proyekto sa Pili Watershed sa Sorsogon. Taga dyan ako, ha? Taga dyan ako, Emer, sa Sorsogon. Ang father ko. Nakarating ka na ba sa Bulusan Lake, Emer? Ako hindi pa. Okay. Dadaling ko kayong dalawa doon sa Bulusan Lake. That's the famous Bulusan. Yes. I will bring you to Sorsogon one day. Magsiswimming tayo sa mga whale sharks. Doon naman sa Donsol. Sa Donsol. Sige, Emer, tuloy mo. Sakop ng proyekto ang mga bayan ng Talisay, Daet, San Vicente at Vinsons. Layo ng proyekto, magbigay ng mas mahusay na suporta sa ARBs tulad ng pagsasanay, access sa mga programa ng gobyerno at tamang paggamit ng lupa para sa matatag na masaganang pamayanan. Alinsunod sa NCISRD Resolution No. 3 Series of 2018, inaatasang magtatag ng hindi bababa sa isang convergence area na bawat reyon sa pamumuno ng pinuno Secretary Conrado M. Estrella III. Patuloy ang pagtutok ng DAR sa pakikipagtulungan at pagbibigay lakas sa mga magsasaka para sa pangmatagalang kaunlaran sa kanayunan. Sindak na, Estrella pa. Palakpakan natin ang Department of Urban Reform. Watershed, Protect Watershed. Talisay Watershed Convergence Area Development Plan. Pero nangako ko sa inyo, dadali ko kayo sa Sorsogon. Okay? So oras natin 4:21 ng hapon. Magbe-break muna kami. Dahil magbibigay na naman ng special tips sa Happy Health at iba pa. Abangan nyo. Sabay po mga kaibigan. We'll be right back.